Okay. Kita na ulit screen ko? Di pa, sir. Hindi pa. Hindi, Okay, sir. naglo-loading. Si Mabagal Joey at yung saka net ko, si sorry. Kevin ang nakikita. Si Kevin? Ayan, si Kevin. Okay na? Kita na? Yes, sir. Okay. So, ito ay isang example ng unpaved parking. Hindi simentado na parking lot. Okay? Yung buong area na yan, it will be labeled as a parking lot. So, hahanapin lang natin yung outline ng parking lot niya, and then from there, you have to label it as unpaved parking. Okay? Ito, yung area na to. From the fence, yan, ililabel natin itong buong buo na to as a parking lot. Okay, there. Okay? So yung area na to, this is an unpaved parking. Yan ay isang klase ng parking lot na kailangan nating i-label para sa tab na to. You understand? And this one, meron po tayong project. Sa project natin na to, meron po tayong paved parking. Okay? Ito ay isang example ng paved parking. Kung wala silang outside parking. Okay? Yung outside parking, i-discuss natin yan later. Para sa sementadong parking lot or buong area na yon is parking lot, you have to tag the whole area as paved parking. Okay? Counterpart yun ng unpaved parking. Hanap tayo. Okay? So, wala na akong screenshot. So, for example, yung area na to, sementado. So, ayun, itatag natin yung buong area na to as paved, unpaved parking. Okay? Kung sementado nga, ayun, paved. Yung mga bahay na to, wala man yung label or may label man yan, hayaan natin. Okay? Wala kayong gagalawin sa mga buildings. Kasi kapag may ginalaw kayo dyan sa building, like for example, nag-edit kayo kasi sabi ninyo may missing part or what, kahit gaano kaliit yung i-edit nyo sa building, magkakaroon kayo ng building doesn't match with mask. So please newbies, kung may mga nandito ngayon, wag po natin gagalawin yung mga building. Ignore po natin yan. Okay? You only have to snap for those buildings. Meron pa tayong tinatawag na outside parking and inside parking. Okay, ito yung pinaka-common na parking lot na usually ginagawa namin sa LC project. For the outside parking, it means nasa outside ng road or nasa outside ng long driveway. Like for example, this one, as you can see, hindi yung buong area ay parking lot, di ba? In between, meron tayong long driveway. Tama? Tama? Yes, sir. Okay. So, nasa labas ng long driveway yung ating parking lot. Diba? Hindi natin to ngayon i-label yung buong area na to as a parking lot. Okay. Yung gagawin lang natin is to find the outside parking category. Outside the road or outside the driveway. Ganyan yung ibig sabihin ng outside parking eh. All we need to do is to label this part. Ganyan lang. Okay, yung outside parking. Same goes with this one. I-label lang natin to as ganyan. This one. And this one. Okay? Yan yung isang definition ng outside parking. Okay? Nasa gilid lang sila and single row lang sila. Single row, it means isa lang siya. Okay? Hindi siya back-to-back or whatsoever. Or hindi yung buong area parking lot. Do you understand? Para sa outside parking? May tanong para sa outside parking. Any questions muna para sa mga newbies? Magtanong kayo guys. Maya malilito kayo. Promise. Okay. Tapos, meron tayong isang tinatawag na inside parking. Okay? Yung inside parking, paminsan-minsan natin makikita yon sa mga highways. Okay? Nakikita niyo yung parang buffer zone sa highway, which is pwede mag-park yung mga tao na sasakyan. Kita niyo yan? Yes, sir. Okay, so yun ay isang inside parking. It means inside the road. Okay, or nasa loob ng road. Usually, meron yung mga puting linya na paslant, parang ganito. Wait lang, hindi natin pwede. Wala kasi akong example eh. Sorry guys, ito na lang yung pinakamagandang pwedeng i-example ko sa inyo. Or,
Okay. Nakapag-training kayo lahat para sa LC, di ba? Usually sa road, like I said, meron yung mga parang stripes na paslant na linya. Ibig sabihin yan, pwede mag-park yung mga sasakyan dyan. Okay? So we also have to exclude or to identify that part of the road. Okay? Example lang to, maliit lang yan, pero yung iba mahaba yung inside parking nila. Okay? Wala kasi tayo makita eh. So you have to identify that parking lot as well. Okay? Yung problema dyan, kasi yung area na yan, pwedeng gamitin as road and at the same time, pwede natin gamitin as parking lot. Diba? So yung gagawin natin, kapag nakakita kayo ng mga ganyan, is to overlap those attribute. Okay? Kasi like I said, yung area na to pwede natin gamitin as parking lot and at the same time, pwede natin gamitin as road. Diba? So all you need to do for that is to cut yung area na mayroong mga stripes na yon or something. Kakat natin ganyan. And from there, select natin, tatag muna natin, select natin and then click Control V. And as you can see, magdodoble yung label or magdo-darken. Okay? So, ibig sabihin yan, dalawa na yung attribute mo. Kung ipipindutin natin yan, meron tayong K-title na road na isa and meron pang isang K-title na road. Kasi nag-copy po tayo ng label. Nag-click tayo ng Control V. So from there, yung gagawin na lang natin is to click the inside parking attribute para mapalitan yung isang attribute. Okay? Ng K-title. So, yan. Kung nakikita ninyo, meron tayong inside parking and meron tayong road. So, dalawang attribute na meron tayo dyan. Right after we have done that, select natin to. Click natin letter N and magkakaroon yan ng stripes. Okay? Para ma-allow ng system or ma-identify ng system na yung area na yan, dalawa yung attribute and hindi tayo magkaka-error right after ginawa natin yan. Okay? So, klaro tayo para sa outside parking? Inside parking, sorry. Try ko nga maghanap ng ano. Wait lang. Excuse me, sir. Yes. Kung wala siyang linya, sir, tapos may nakalinya ay nakaparadang mga kotse, hindi natin yan i-label, sir, as inside parking. Hindi naman kasi kahit saan naman siguro basta nagpa-park yung mga tao, di ba? Usually meron yang and then pwedeng ma-identify niyo yan. Okay? Kung isa siyang inside or inside parking kasi meron yung mga linya eh. Usually may mga ganun talaga. Meron ako, sir, nakita. Saan? Share ko. Okay lang. Sige. Share screen. Turn off ko muna to. Wala din ako makita eh. Hindi natin kailangan i-merge. Kinat nga natin tapos ginawa natin dalawa yung attribute eh. Yan lang yung mga pinaka-tricky na part ng project natin. Minda, baka mga iba yung ma-share mo ah. Okay, sir. Kita ba? Yan. Yan, no, yung linya. Okay, yan. Yan yung isang classification ng inside parking. Kasi hindi lahat ng inside parking is paslant. Okay, yung iba pa box, kagaya po niyan. Okay, usually meron yung mga linya sa road. So for that is also an inside parking. So you have to label that as well. Okay? Kung ano yung pag-label kaganina na ginawa ko, yun yung gagawin natin. Okay? Pero yung pinaka-common, Minda, meron ka ba? Yung paslant? Ito lang nakita ko, sir. Wala. Okay. Bye-bye. Sir Chuck? Yes? I-ano ko lang po yung procedure sa inside parking sa route. Cut, select, Control V, tapos select po yung attribute ng inside parking, tapos Control N po ba? Tama? No, select mo lang, tapos press mo N. Okay, gagawin natin ulit. Okay, sige. Ika-cut natin, number 1, ika-cut natin. Tapos, select. Click Control V. Tapos, click natin yung inside parking na attribute kasi usually po, meron na po yung road. Okay? Sa inside parking. Kasi nga, like I said, natabaho na po natin yung stage 1 na to. So, right after natin, palitan ng attribute or i-select or i-click yung inside parking na attribute, select na lang natin to and then press lang letter N. N lang. Magkakaroon yan ng red stripes. Okay? Madam? Opo, sir. Got it po. Okay. Tanggalin ko muna to. Okay. Any more question about sa inside parking?
Yes, sir. Pwede Wala. mag-question. Wala ng question? Sir, Sir, sa parking, Ano yan? Hindi ko sa papansin. parking po na Oo. paano namin malalaman kung paved or unpaved siya. Di ba minsan po kasi sa parking, mayroon siyang long driveway inside or saka outside parking. So kapag po wala siyang linya ng long driveway, as in wala pong mga malalaman po ba namin siyang paved or ano po ba siya naming paved or unpaved? Wala kasi tayong screenshot Tama po dito. ba? Pero gagawa kami mamaya ng documents for the unpaved and paved parking lot. Okay? Pero usually, malalaman nyo yung parking lot eh. Okay? Nakapunta na rin naman siguro kayo sa mall, di ba? Yung sa stage 1, previously, hindi natin nalilabel yung double row parking. 'Di ba? Kasi hindi na pwedeng pumasok dyan yung mga sasakyan kagaya nito, 'di ba? So this whole area will be labeled as parking lot. Lahat na to, kasi kahit dito, ililabel natin yung as parking lot lahat. Now, yung problema niyo na lang dyan is to identify kung paved siya or unpaved. 'Di ba, Madam Rowena? Sir. Pero malalaman nyo if parking lot sila once na nakikita kayo ng isa. Okay? And hindi sa inside parking or whatsoever. Kasi kagaya nito, this whole area is a parking lot. Okay? Kasi ito yung mga area na hindi na natin pinapasok din ng long driveway natin. Usually, di ba? Madam Rowena? Yes, sir, pag double row. So yung buong area na yan, you have to label them as parking lot. Okay? As parking lot. Depende na lang yun kung sementado siya or hindi. Okay? Malalaman nyo rin kung hindi yan parking lot, kung inside parking yan or what. Kasi ganito yung itsura niyan. Kahit sabihin pa natin walang long driveway dyan, alam natin na kailangan meron niyang long driveway. So, alam din natin na hindi parking lot yung buong area na to. Di ba? Sir Chuck, mag-double attribute po ba tayo pagka sa parking, halimbawa gawa sa semento tapos hindi na parking po. lot? Hindi na po. Wala na po. So bali palinaw lang, pagka nakita namin na buo siyang parking lot katulad ng pinakita mo kanina na yung magkaharapan silang mag-park. So doon namin i-attribute kung paved siya or unpaved. Pero pag nakita namin na meron siyang driveway, tapos yung katulad ng pinakita mo kanina, yung inside parking at saka outside parking. So magkakatalo na lang doon sa full parking kung paved or unpaved. Actually, ganito lang yun. Yung pinaka madaling pwedeng isipin natin, kapag nasa big building area na kagaya nito, yung problema na lang natin dyan, whether or not inside parking siya or full parking siya. Or outside parking pala or full na parking lot siya. Kasi yung inside parking natin, usually sa road lang natin makikita yan. Walang inside parking sa long driveway. Number 1 yan. Di ba? Tama, Madam Inda? Yes, sir. Yes, sir. Tapos, sa mga big buildings na to, dyan tayo kasi minsan may mga mix dyan. Hindi lang yung buong area. Okay? Or hindi lang isang attribute meron dyan. Okay? Try kong hanapin. Pero meron kami kahapon screenshot. So, hanapin ko muna.